Yes, una sa lahat, attorney, kami po'y nagpapasalamat dito sa ating himpilan sa Bombo Radyo Dagupan dahil kasama ulit namin kayo para dito sa isa naman pong mahalagang topic na ating pag-uusapan sa araw na ito. At sa attorney, sa pangkalahatang pananaw bilang abogado po, no, bilang eksperto sa batas, masasabi po ba ninyong legal ang pag-aresto na kay Nicolas Maduro ng US attorney? May dalawang pananaw dyan, Bombo Leads. Ang pananaw ng ating alay, no? Kadikit, kamuyong, no? Ang ekzekutibo ng Amerika na siya namang tumutulong sa Pilipinas sa pagpapatupad ng katahimikan dito sa West Philippine Sea. Ayon sa ating kay President Trump at kanyang team, Bombo Leads, si Nicolas Maduro ay pinagbibintangan bilang drug trafficker. Yes. At ang South America, no, marami po diyan ang mga bansa, kasama na diyan ang Venezuela, na kung saan, Bombo Leads, sila po ay dyan po ginagawa yung mga droga, kasama na dyan ang cocaine at yung pinaka uso sa Amerika ngayon na siyang pumapatay sa mga kabataan doon ay yung fentanyl. Bombo Leads, sa panahon ni President Trump, ipinatupad niya ang matagal na, way back, panahon pa ng mga Democrat. Sa Amerika, dalawang partido lamang. Ang Republican at saka Democrats. Noong panahon ng Democrats, Bombo Leads, pinapahuli na nila yan, si Maduro, kasama yung asawa niya, at ganun din sa mga nagbebenta ng droga sa Amerika. Ang kanilang kaso, Bombo Leads, sa Amerika ay ang pagdadala ng droga sa Amerika pagkatapos i-manufacture sa kanilang bansa sa Venezuela. Kung kaya't, yun ang dahilan kung bakit nagdeklara ang Amerika na ito ay terrorist state sapagkat ito ang nagkakanlong ng mga nagbebenta ng droga at pinagkakakita nila to at binebenta sa Amerika. Noong panahon ng mga 1800s, Bombo Leads, ganito rin ang nangyari sa China. China noon ay pinamumunuan ng mga hari, mga emperor. Ang nangyari, Bombo Leads, sila rin ay binentahan ng marijuana ng Britain. Kaya nagkagulo at nagkagera yon. Pero yun nga, since malakas ang armas ng British, yun, ang nangyari ay nalupig ulit ang China. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa modernong panahon, may batas sa Amerika na dineklara na narco state ang Venezuela. Pangalawa, Bombo Leads, etong si Nicolas Maduro ay hindi kinikilala na tunay na presidente sapagkat nandaya daw siya, sabi ng Amerika. Iyon ang sinasabi ng American side. Sa mga kaalaban, kaaway ng Amerika, kagaya ng Russia, kagaya ng China, kagaya ng Korea, no? Ang kanilang pananaw, Bombo Leads, ito daw ay illegal sapagkat ayon sa international law, Bombo Leads, no? Ang doktrina na ang presidente ng isang sovereign nation ay hindi pwede arestuhin pati sa international law. Samantala, sa Amerika naman, pinoprotektahan lang
ayon sa mga Amerikano, sa eksekutibo ng Amerika, pinoprotektahan nila ang kanilang mga kabataan laban sa droga. Sa aking pananaw, Bombolits, mas mabigat ang pananaw, view, opinion ng Amerika sapagkat ito po ay nasa exercise ng self-defense. Alam niyo naman ang nangyari dito sa atin, sa Pilipinas, pag ang ating kabataan ay nalululong sa droga, hindi na sila nakakapag-aral, namamatay sila, ano na mangyayari sa kanila. Ganon din sa Amerika ngayon. Nagkakaroon ng pagbabago, no? Sapagkat ang liderato ng Republican ngayon, Bombolits, ay conservative.